Emil, may bagong bukas daw na karindere sa kabilang kanto. Ang sabi ni Isko, masarap daw ang dinuguan doon. Ano? Tara! Nako kuya, ayan ka na naman eh. Pagkain na naman yan eh. Wala ka ba talagang alam at tupagin kundi puro lamon? Abat, tarantado to ah. Ikaw na nga lang ang inaaya, ikaw pa tong galit. Paano naman kasi kuya? Gastos na naman yung aatupagin mo. Teka lang, ba't ganyan ka ba magsalita ha? Baka nakakalimutan mo kuya mo ko. Hoy, mas matanda ako sa'yo no? Alam ko. Halata namang matanda ka talaga sa akin eh. Abat, ako. Ang dami pa sinasabi. Kung ayaw mo sumama, di wag. Madali naman akong kausap eh. Nako, sinasabi ko kuya, kapag ganyan kainan o handaan, baka naman pwedeng magpakabait ka kahit konti. Ano? Sus, maangan ko no. Teka, hindi kita maintindihan eh. Tarantado ka talaga eh. Ang sinasabi ko kuya, magbago ka na. Yung pagiging masiba mo, tapos pintasero ka pa eh. Tigilan mo na yun. Oo. Kailan ako namintas ha? Saka di naman ako masiba. Hindi ka masiba? Yung sa totoo lang kuya. Matakaw lang ako. Pero hindi ako masiba. Seryoso kuya. Alam mo ba na narinig ko na pinag-uusapan ka ng mga kapitbahay natin? Dahil doon sa ginawa mo doon sa handaan ni Aling Pasing. Oh, ba't naman nila ako pag-uusapan? Ano ba kasing sabi mo tungkol sa handaan nila pagkatapos mong kumain? Sabi ko, yung lechon nila na matigas yung balat na parang goma. Totoo naman yun eh. Ang kunat-kunat kaya, saka walang lasa yung karne. Kulang sa tanlad at asin. Tapos, pati yung sabaw pinagdiskitahan mo rin daw. Sabi mo, malansa at harap-harapan mong sinasabi sa lahat na di marunong yung mga nagluluto. Ano naman problema dun? Di galingan nila para di sila napipintasan. Anong problema? Marami kuya, marami. Dahil marami nang may galit sa'yo dahil dun sa mga nagiging komento mo. Pasmado daw masyado yung malaking bunganga mo. Sus, hayaan mo sila. Nagpapakatotoo lang naman ako ah. Di ko na kasalanan yun kung di nila ako maintindihan. Ako nga yung pagiging chismosa nila, pinagpapasensahan ko na lang eh. Grabe ka talaga kuya. Sana kahit minsan man lang matuto kang rumispeto sa mga nagluluto dahil pagod din naman yung mga yon para lang maihain ng pagkain sa mga handaan. Saka alam mo ba kung ano pa ang sabi nila? Ano raw? Na makakahanap ka din daw ng katapat mo balang araw. Ikaw huwag ka na makalabas-labas ng bayat kung ano-ano nasasagap mo dyan sa tabi-tabi. Chismoso ka rin no? Ayos lang kuya. Basta ba iiwasan mo na rin si Isko. Huwag yun. Alam mo namang sanggad dikit kami nun eh. Ewan ko sa'yo. Wala namang magandang dulot yung barkada mo na yun sa'yo eh. Pinagtitiisan mo. Alam mo bro, mas mabuti pa. Kesa ako yung palagi mo nakikita. Yung kalusugan mo yung bigyan mo ng pansin. Mukha ka ng bangkay sa kapayatan mo. Parang isang bulate na lang ang kulang na pipirma sa'yo eh. Matitigok ka na. Grabe ka naman sa bulate na yun kuya. Diyan ka na nga. Uy, sandali lang. Dapat kita mo tong taong to. Nagalit na kagad. Asartalo! Hoy! Hindi naman ako naaasar sa'yo eh. Wala ako sa mood makipagtalo kuya. Talaga ba? Bakit kasi ang init ng ulo mo? May problema ka ba? Ano? Pera ang problema mo? Sorry hindi kita matutulungan. Yun na nga talaga ang problema ko. Pero kaya pa naman magtiis ng konti. Kaya ko pa magtipid. Sana ikaw rin. Anong silbi ng pagtitipid mo kung ikaw lang din naman ang magsisisi kapag nagkasakit ka? Sa katandaan mo, habang bata pa tayo, enjoy life sabi nga nila. Walang rewind sa totoong buhay. Wisit ka. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga marunong magtipid. Kaya yung paniniwala mo ang pinaglalaban mo. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Kung ayaw mo sumama, ikaw ang bahala. Aayain ko na lang yung tropa ko para sila ang ililibre ko.
Napakamot na lamang sa ulo si Emil sa asal ng kanyang nakatatandang kapatid. Nagsimula na naman ang walang katapusang pagtatalo nila dahil sa magkaiba nilang prinsipyo at pinaniniwalaan sa buhay. Si Emil ay responsable at marunong sa paghawak sa pera, samantalang si Jojo naman ay waldas at mahilig sa pakikipagbarkada. Palaging nagsusungit ang bunso na si Emil sa kanyang kuya dahil palagi itong nag-aaya sa galaan at puro lamon ang inaatupag. Nung linggo kasi na yon, ay alam niya nakakapusin sila sa pera para sa pang-araw-araw na buhay. Silang magkapatid ay ulila na. Magdadalawang taon na rin ang nakalipas simula nang mamayapa ang mga magulang nina Jojo at Emil dahil sa isang aksidente. Parehong nagtatrabaho sa bayan ang kanilang mga magulang. Nagbibenta ang mga yon ng samut-saring isda. May inuupahang pwesto ang mga ito sa palengke na siyang ikinabubuhay ng mga ito. Isang araw, nabalitaan na lang nila na nabunggo ang sinasakyan tricycle ng mag-asawa sa isang rumaragasang truck. Wasak na wasak ang sasakyan nun at duguang itinakbo sa ospital ang mga magulang nila. Ngunit declared na dead on arrival dahil sa labis na pinsala sa katawan at pagkaubos ng dugo. Walang ibang kamag-anak sa Iloilo ang dalawa, kaya wala silang magagawa kundi ang buhayin at itaguyod ang kanilang mga sarili. Si Jojo ay 21 anyos at siyang mas nakakatanda. Si Emil naman, ang bunso na noon ay edad 19. Bagamat si Jojo ang nakakatanda, ngunit si Emil ang tila ba umaaktong tila ba ito ang nasa wastong gulang sa kanilang dalawa. Siya ang namamahala sa gawaing bahay. Sa kanya rin nakaatas ang lahat ng responsibilidad at maging sa pagtitipid upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang problema ay mahilig ngang maglakwat siya ang nakakatanda at tamad pa itong pumasok sa trabaho, kaya madalas ay kulang o kakarampot ang sweldo tapos gagamiting panlibre sa kapwa niya tamad at tambay. Si Emil naman, bagamat siya ang halos tumayong magulang sa kanila ni Jojo, ay nagagawa pa rin itong magpursigi at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagsisikap siya sa buhay kahit nasa gitna ng hirap na pinapasan. Kung hindi lang sana namatay ang nanay at tatay sana tapos na tayo sa pag-aaral. Siguro mas ayos ang naging kalagayan natin. Alam mo kung bakit ka nahihirapan? Bakit? Kasi masyado ka seryoso sa buhay. Ang bata-bata mo pa. Masyado ka nagmamadali. Saka, huwag mo nang balik-balikan ang mga masasamang nangyari. Hindi yan makakatulong sa atin, lalo na sa'yo. Namimiss ko lang talaga sila, kuya. Ang pagkawala ng kanilang mga magulang ang pinakamasalimuot na nangyari sa dalawa. Isa rin yung dahilan kung bakit tuluyan na ngang huminto sa pag-aaral si Jojo. Samantalang si Emil naman ay nahinto ng halos 2 taon. Minsan nasasabi ni Emil na kung nabubuhay pa sana ang kanilang ama't ina, ay marahil nakapagtapos sila at iba ang kanilang naging kapalaran. Halika na kasi! Tara na! Kumain tayo doon sa karinderya. Minsan lang naman Ang tigas talaga ng ulo mo, kuya. Wala na nga tayong pera Puro kain pa rin ang nasa isip mo. Wala pa naman masyadong gawain doon sa bukid ni Kapersing Bakit? Hinahanap ba niya ako? Naku hinahanap ka talaga. Si Kapersing ay isa sa mga taong tumutulong sa magkapatid mula nang sila ay maulila. Ito ang pumupuno ng ilan nilang pangangailangan, lalo na noong kamamatay pa lamang ng kanyang mga matalik na kaibigan. Magkumpare ang dalawang lalaki dahil kay Isko, kaya naman anak na rin ang turing ng matanda sa magkapatid. Siya na rin ang nagbibigay ng pera sa mga ito, kapalit ng pagtulong nila sa kanyang bukid. Si Kapersing, bukod sa pagiging magsasaka, ay tanyag din itong manggagamot o albularyo sa kanilang bayan. Marami ang dumadayo rito para magpagamot ng kanilang mga sakit. Marami na siyang napagaling, kaya padami ng padami rin ang kanyang mga nagiging suki sa panggagamot.
Samantala, hindi naman siya nagpapabayad sa kanyang serbisyo, pero dahil sa pamimilit ng mga tao na tanggapin ang kanilang donasyon, ay napipilitan siyang kunin ito. Karamihan sa mga nakukuha niya na galing sa mga tao ay mga buhay na manok, isda, suso, karne, itlog at iba pa. Labis-labis yun para sa kanyang pamilya. Kaya naman halos araw-araw ay nabibiyayaan din ang magkapatid kapag marami-rami ang mga donasyon. Nakakahiya kay Kapersing. Pati ako natututo na magsinungaling dahil sa kalokohan mo. Paano ka naman nagisinungaling? Sinabi ko na lang sa kanya na may sakit ka, kaya di ka nakakapunta ng bukid. Oh, ayos naman pala eh. Yun na nga kuya. Nung malaman na may sakit ka, nagbibigay ng pera sa akin. Pabili mo daw ng gamot. Oh, nasaan ang pera? Nasa akin. Akin na dali. Magkano yan? Pambili daw to ng gamot mo. Wala naman akong sakit eh. Kaya wala ka din pera. Ano? Ang daya mo naman, akin na. O sige, hatiin na lang natin. Hindi pwede no. Isasaoli ko to bukas. Sasabihin kong bumuti na ang pakiramdam mo. Tangi! Taka mo naman. Huwag mo isoli. Pera na yan eh. Dagdag mo na lang sa allowance natin. Talaga kuya? Oo nga. Kulit mo naman eh. Sige. Basta, babawi na lang ako sa susunod. Nakakapagod din kasi ang panay trabaho eh. Gusto ko rin naman magpahinga paminsan-minsan. Ikaw, kailangan mo din yun. Hindi naman ako pwede magpapetiks-petiks lang kuya eh. Aba, bakit hindi? Magpahinga ka rin. May pangarap kasi akong gusto kong matupad. Nais ko makapagtapos sa kolehiyo, kahit dahan-dahan lang. Ay nako, oo na. Sige, bukas sabay tayong papasok sa taniman. Ako nang bahala sa'yo. Yung sahod ko bukas, padagdag mo na din sa babaunin mo sa eskwelahan. Ayos, mabuti naman kung ganon. Aba, ang lagay ganun lang ang reaksyon mo. Aba, matuto ka naman magpasalamat. Ba't naman ako magpapasalamat? Baka nakakalimutan mo, kuya. May utang ka pa sa akin. At yung sinasabi mong ibibigay mo sa aking baon ay kulang pa yun pambayad sa hiniram mo noon na pang-inom mo lang. Ay nako, Emil naman. Ikaw talaga oo. Halika nga dito. Ito talagang kapatid ko, Yakapin ka nga ni kuya. Nako. Huwag mo na nga akong ginaganyan-ganyan, kuya. Nambobola ka pa eh. Hehehe, ito naman, iyayakapin ka lang ng kuya eh. Ayusin mo na yan, nalulungkot mong muka. Dahil kahit sino pang mahusay na pintor o maski buhayin mo pa si Michelangelo, hindi niya kayang ipintay ang pagbubusangot mo. Kuya naman nagsisimula ka na naman mga asar eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Ito, may salamin ako dito, tignan mo. Ayoko. Pala ka na nga dyan, makaalis na nga. Nagpunta na si Emil sa kusina at nagsaing, habang si Jojo naman ay pumasok sa kanyang silid. Habang nagluluto, ay kinuha ni Emil ang kanyang mga gamit sa paaralan at nagsimulang magbasa ng kanyang mga teksto. Wala siyang anumang naririnig ng pagkilos mula sa silid nila, kaya naman nakahinga ng maluwag ang bunso. Sa isip ay nagpapasalamat siya dahil sa wakas ay pinakinggan din siya ng kuya niya. Ngunit laking pagkadismaya niya nang biglang bumukas ang pintuan. Tila hindi makapaniwala si Emil habang pinagmamasdan ang nakapusturang kapatid. Kanina lamang sila nagkasagutan, hindi pa rin pala nito magawa ang makapag-isip ng tama. Hindi na lamang magpirmi sa kanilang bahay o tumulong sa gawaing naiwan sa bukirin. Napakamot na lang siya ng ulo. Aalis ka talaga? Oo nga, ang kulit mo naman. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, hindi ba? O ano? Bagay ba sa akin tong polo ko? Ang pangit, hindi bagay sa'yo. Basag trip ka talaga no? O siya, bahala ka. Malaki ka na kuya. Alam mo ng tama't mali. Nako, ikaw talaga oo. Jojo! Pare, andiyan ka ba?
Parehas silang napatingin sa labas nang marinig ang malakas na pagtawag na yon ng isang lalaki. Halos mapasadsad pa ito sa pinto dahil sa labis na pagmamadali. Sinalubong ito ng dalawa. Oh, ano nangyari? Ba't tingal na hingal ka? Wisit, hinabol ako ng aso pare. Grabe, akala ko katapusan ko na. Oh, ba't ka naman nakahabulin ng aso? At saka kaninong aso yun? Hindi lang aso, 5 aso yun. Nako, kung hindi ko lang mahal yung si Diyos ko po, ano nang ang pangalan nun? Nako, baka napatulang ko na yung matandang yun. Teka ka, para ka siraulo, di kita maintindihan. Kasi nga sandali lang, pahingi nga muna ng tubig. Hingal na hingal ako, di ko na kaya magsalita Emil, una mo nga ng tubig tong mokong na to. Ano? Ba't ako, kuya? Sige na, huwag na masyado maraming arte. Binatukan nito ang kanyang kapatid. Aray ko naman, mag-uutos ka na nga lang mananakit ka pa. Sabi nito, bago padabog na umalis papunta ng kusina. Teka lang pare bakit ka ba kasi talaga hinabol ng aso ha? Kasi umakyat lang naman ako ng ligaw dun sa anak ni Mang Otep na si Rina. Abay, pinakawalan ba naman yung 5 aso nila? Ang lalaki pare. Buti na lang nakatakbo agad ako. Mabuti na lang kamo at mabilis kang tumakbo. Aba, kung sa takbuhan lang din naman ang usapan, walang makakatalo sa akin, no? Teka, si Rina ba kamo yung inakyat mo ng ligaw? Oo, bakit? Tado ka pala kaya naman pala Nako, sa dinami-dami ng hindi natin napagkakasunduan, kuya, dyan ako sasang-ayon sa'yo. Tarantado talaga tong kaibigan mo. Kung ako kay Mang Otep, hindi lang kita ipapahabol. Ipapalapa din kita. Singit ni Emil sa usapan at padabog nitong iniabot ang isang basong tubig. Oh, ayan ang tubig mo. Lagukin mo nang may masmasang ka. Ang pangit talaga ng timplada nitong kapatid mo sa akin. Sama ng ugali. Siguro crush mo ako, no? Bakla ka, no? Ano ba yan? Baka mamaya ikaw na ang humabol-habol sa akin, ha? Bakit? Mukha ba akong aso, ha? Piling ka. Pagpasensyaan mo na. May dalawang kapatid ko ngayon, Palagi naman yung may dalaw, Palagi may topak. Ano bang kailangan mo? Ba't nandito ka? May usapan kami nitong si Jojo na susubukan namin kung talaga bang masarap yung dinuguan sa kanto. Sinasabi ko na nga ba ikaw na naman ang promotor nito Anong promotor ang sinasabi mo? Aya ka ng aya kay kuya Kung san-san mo siya kinakaladkad. Alam mo na nga yung kalagayan namin magkapatid Teka, matanong ko lang. Ito bang kapatid mo talaga, Jojo lalaki ba talaga to? O matandang dalaga na nagbabalat kayo lang? Ikaw naman, di ka pa nasanay dyan. Naglalambing lang sa'yo yan. Hindi Teka, mabalik tayo. Di ba si Rina 14 anyos pa lang yun? Oo. Totoo naman pala sinasabi ng kapatid ko Ang tindi mo talaga, pre. Kakaiba ka. May saltik yan, kuya. Kung di ba naman si Raulo manliligaw ng minor de edad? Saka, isa pa, ang tanda-tanda mo na, no? Ano ngayon? 20 anyos pa lang naman ako, Di naman nagkakalayo edad namin, 20 anyos? Kilabutan ka nga, Kuya Isko. Pare, ang pagkakaalam ko, magkaedad lang tayo. Ikaw talaga, puro ka kalokohan, Kayo naman, pinagtutulungan niyo ako magkapatid, Sumbong ko kayo kay tatay, Umaknong batang naaapi si Isko. Lagot kayo kay tatay Persing, sige. Si Isko ay ang bunsong anak ni Ka Persing. Tulad ni Jojo, ay madalas din itong makasagutan ni Emil dahil ito ang palaging nag-iimpluwensya sa kapatid na hindi sumulpot sa sakahan. Palagi niya itong nakakaladkad sa lakwatsa at pag-good time. Minsan nga, dahil sa kasutilan ng dalawang magbarkada na ito, ay nasangkot sila sa isang gulo.
Napagbintangan silang nagnakaw ng pera sa isang karinderya na kinainan nila. Mabuti na lamang at kalaunan ay nalinis din nila ang kanilang pangalan sa tulong ni Kapersing. Nagkataon kasi na ang humawak sa kaso nito sa kabilang baryo ay isa sa dating napagaling ng matanda sa malubha nitong karamdaman. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay tinulungan niya sina Isko para daanin na lamang sa areglo at kasunduang hindi na muli pang masasangkot sa nakawan ang dalawa. Kaya mula noon ay naging mabigat na ang loob ni Emil sa pinakamatalik na kaibigan ng kanyang kuya. Ay, siya nga pala. May kasama ako. Saan? Sino? Nasa labas, tol. Iniwan ko saglit. Teka ha, babalikan ko lang. Tarantado talaga to si Isko. May kasama pala, hindi pa inaya rito. Nahiya pa. Bakit? Meron pa ba siya nun, kuya? Meron naman dati. Kaso nawala na eh. Hindi niya na hinanap. Oo, mukhang ako na naman yata yung pinag-uusapan yung dalawa. Ikaw nga, wala nang iba. Aba, bago yan ah. Marunong naman din palang tumawa tong kapatid mo, Jojo. Loko, tao din yan oh. Ano akala mo dyan? Ah, tao ka ba? Akala ko kasi, ibong tikling ka eh. Ano? Huwag ka magkakamaling sabihan ako ng ganun ha. Kundi lagot ka na sa akin talaga. Walang matamatanda rito. Wow, ang tapang ah. Oo. Tama na yan. Papasukin niyo na yung bisita natin, pre. Ay, oo nga pala. Siya si Ramon, kaibigan ko. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din. Halika, tuloy ka sa bahay namin. Pumasok na ang apat at nagtuloy sa sala. Natahimik naman si Emil. Nakamata lang ito kay Ramon. Bagamat minsan ay magaspang at prangka itong magsalita sa dalawa, ay hindi naman ganun ang pinakita niya sa ibang tao. Nananantya muna ito at hindi iimik hanggat hindi nakikilatis ng mabuti ang taong bagong kakilala. May ugali ang binata na di agad nagtitiwala sa ibang tao. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang bagong dating na noon ay nakaupo na sa kanilang sofa na gawa sa kawayan. Katabi nito si Isko. Nakilala ko siya nung nagtatrabaho ko sa construction sa bayan. Nakita ko kanina kaya inaya ko na rin. Tahimik lang ang lalaki na parang nahihiya. Napansin ni Emil na maitim ang kuko ng lalaki at medyo mahaba at matutulis. Magalaw din ang kanyang mga mata. Parang di ito komportable sa pakikipag-usap. Emil, may merienda pa ba tayo dyan? Biglang nabaling ang tingin niya sa tumawag na kapatid. Meron pa kuya, pero kakainin ko yun mamaya habang nagre-review ako. Ako nang bahala sa merienda mo mamaya. Palitan mo din kuya. Oo. O sige, maiwan ko muna kayo. Nagpunta sa kusina si Emil para kunin ang merienda. Samantala, sa sala ay tuloy ang usapan ng tatlo. Panay naman ang tanong ni Jojo kay Ramon. Napansin nitong mahiyain ang lalaki, kaya kinukulit niya para kahit paano ay maging komportable ito sa kanilang presensya. Mabuti at napasyal ka dito sa lugar namin, Ramon. Oo nga nagulat na nga ako nung nakita ko siya kanina Isang ngiti ang pinakawalan ni Ramon bago sumagot. Si Isko talagang sadya ko dito kaya napadpad ako sa lugar nyo. Di ba nga sabi mo nung magkasama pa tayo sa site gusto mo maranasan ng fiesta sa amin? Fiesta? Gusto nyo ba sumama? Pumayag ka na ba, Isko? Hindi pa nga Magpapaalam muna ako kay Tatang. Sa ibang bayan kasi ako nakatira Gusto mo, tulungan kita magpaalam? Nako, kuya talaga Basta handaan Mabilis ka pa sa kidlat Hoy, batang yagit. Huwag kang sumasabad sa usapan ng matatanda Hala siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin isasama, no? Sino naman nagsabing sasama ako sa inyo?
Baka lang kasi maisip mo sumama hindi pwede. Kahit mag-aya ka, hindi ako sasama. Hindi naman ako tulad yun na masisiba sa handaan. Lahat na lang pinapatulan. Tignan mo, Jojo, ang sama talaga ng tabas ng bibig ng kapatid mo. Ano ba yan? Magsitigil lang nga kayong dalawa. Maya naman kayo kay Ramon. Ang tahimik ng tao, baka sabihin yan masasama ang ugali natin. Nako, ayos lang. Nakakatuwa nga Para lang silang aso at pusa. Ganyan talaga sila Alam mo na sanay na sila sa isa't isa. Oo. Ito na yung merienda nyo. Tuluyang inilapag ni Emil ang bitbit na merienda sa maliit na lamesa sa tapat ng bisitang si Ramon at Isko. Tinapay yun na tira nilang magkapatid kani-kanina lang. Sinamahan na rin niya yon ng mainit na kape. Ngunit dahil sa kakulitan ni Isko, ay aksidenteng natapunan ng mainit na kape ang kanilang bisita. Napatayo ito sa gulat. Naku, Kuya Ramon! Pasensya ka na! Agad na humingi ng tawad si Emil at aligaga ito sa pag-aalala na baka napaso ito. Lumapit siya kay Ramon, ngunit biglang natigilan ng may maamoy na kakaiba. Napakabaho nito at masangsang sa kanyang ilong. Napaubo pa siya ng bahagya nang malanghap ang amoy na parang nabubulok na hayop. Ayos ka lang ba, pre? Ayos lang ako. Kaya lang medyo mainit saka nabasa na tong damit ko. Magdaan-daan ka naman, Emil! Siya na talaga. Di ko naman sinasadya Ito kasi si Isko Oh, bakit naman ako nadamay? Kumuha ito ng damit at binasa sa kusina. Agad niya yung ibinigay kay Ramon. Oh, ito. Dampi-dampian mo muna, kuya, para maawat ang init. Pasensya ka na talaga uli Ayos lang. Wala to. Ano kaya kung magpalit ka na lang ng damit, Ramon? Hiramin mo muna yung kay Emil. Total, halos magkasinlaki lang naman kayong dalawa Bakit ang damit ko? Lang naman yung sa akin. Magmumukhang hanger to pag yung damit ko ang ipapahira mo sa kanya. Napakamot na lang ng ulo si Emil. Sige na nga. Samahan mo si Ramon sa kwarto. Papiliin mo kung anong damit ang gusto niya. Labagman sa loob, tanging-tango na lamang ang tugon ni Emil sa utos ng nakatatanda niyang kapatid. Ipinagkibit balikat na lamang niya yon at naisip na kasalanan naman niya yung nangyari na naging dahilan kung bakit nabasa ang damit ng bisita. Halika na, kuya. Magkasunod na nagtungo si Emil at si Ramon sa silid. Medyo nagpatiuna ito. Nang bubuksan niya na ang pinto, ay nilingon niya ang kasama. Napansin niya ang mga mata ni Ramon. Parang nanlilisik. Pinandilatan siya nito at hindi siya nakaimik. Ngunit sa isang kisap mata ay bumalik sa dati nitong itsura ang lalaki. Kalaunan ay napailing na lamang si Emil at inisip na namamalikmata lamang siya. Madalas ka bang magpuyat, kuya? Walang tugon mula sa lalaki. Napansin ko kasi na di ka ba katingin ng diretsyo sa amin Alam mo, may kaklase akong ganyan May salamin na siya ngayon. Baka kailangan mo din. Naging sunod-sunod ang pagtatanong ni Emil, pero ni isa ay wala siyang nakuwang sagot. Ngunit sa huli ay nagkibit balikat na lamang ang binata sa kakatwang naiisip. Pinuksan niya ang aparador. Siya nga pala, Kuya Ramon Ito na ang damitan ko. Ikaw na ang balang pumili ng damit na gusto mo. Lumabas ka na lang kapag tapos ka na magpalit Hindi na hinintay pa ni Emil na makasagot si Ramon at dali-dali na itong lumabas ng silid. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo sa naturang kwarto, nahagip sa gilid ng mga mata nito ang sugat-sugat na likuran ni Ramon. Nagtutubig at may nana na rin ang mahahabang sugat at galos sa likod nito na para bang mula sa latay ng latigo. Mabilis na napagtanto ni Emil na marahil ang masangsang na amoy na yon ay nagmumula kay Ramon dahil sa mga sugat at galos nito sa katawan na mukhang nasa malubhang kalagayan. Ngunit naiwang palaisipan kay Emil kung saan naman niya yon nakuha ang ganong klasing sugat. Hindi yun normal na sugat lang.
maaaring na-infeksyon na yon, dahilan kaya ito nangangamoy. Nang tuluyang makabalik si Ramon kung nasaan ang tatlo, ay nais sanang itanong ni Emil kung anong nangyari sa mga sugat sa likuran nito. Ngunit nagdalawang isip din dahil baka isipin nitong nanghihimasok siya sa personal nitong buhay. O siya, aalis na kami, Emil, ha? Mag-iingat kayo, kuya. Humaway na lamang ang binata habang tinatanaw ang tatlo na papalayo. Naroon pa rin ang bigat sa kanyang kalooban. Hindi niya mawari kung bakit kakaiba ang kanyang pakiramdam kay Ramon. 9:00 na ng gabi nang makauwi si Jojo. Nag-aalboroto na ang kapatid nito sa kahihintay sa kanya, habang si Jojo naman ay pasipol-sipol lamang at bakas ang tuwa sa muka. Akala ko ba kakain lang kayo sa bagong tayong karinderya? Di na kami nagtuloy doon. Oh, saan kayo nagpunta? Bakit nagtagal nyo? Kasi nung papunta na kami sa kanto para kumain, sinabi ni Ramon na kaarawan daw nung pinsan niya na nakatira sa kabilang baryo lang, doon sa may bungad. Inaya niya kami. Hindi na kami nakatanggi. Hindi naman talaga uso sa inyo ni Isko na tumanggi. Grabe ka naman. Pero sana nga sa karinderya na lang kami kumain eh. O bakit mo naman nasabi yan, kuya? Ayaw mo ba nun libre? Paano ba naman kasi hindi masarap yung pagkain doon? Masyadong mamantika yung Shanghai nila ron. Nangungulubot na. Oh, kita mo na tong taong to. Kayo na nga lang ang nakikain eh. Namimintas ka pa. Bilis talaga ng pandinig mo. Siya nga pala. May sasabihin ako. Ano yung kuya? Pwede bang huwag na tayong pumunta muna sa bukid bukas? Hala, ano na naman yan, kuya? Di ba nga nabanggit kanina na magkakaroon ng piyesta sa baryo nila? Alam mo, masaya daw dun eh. Saka madaming pagkain. Halos lahat daw ng mga kabayan dun ay maghahanda. O tapos? Gusto ko kasi pumunta eh. Ang siba mo talaga, kuya. Kagagaling mo ng sandaan makikipiesta ka na naman. Bukas lang naman eh. Puro ka naman ganyan eh. Jojo! Jojo! Natigil ang dalawa nang marinig ang sigaw ni Isko. Sabay nang lumabas ng kanilang bahay ang magkapatid. Nadatnan nila sa may tarangkahan at may bitbit na maliit na supot. Oh pare, anong ginagawa mo ulit dito? Teka, papasukin niyo muna ako, pambira naman. Malamig dito sa labas eh. O sige, tara sa loob. Oh, ano ba yung hawak mo? Yung mga damit na iniram ni Ramon. Isasauli ko sana kay Emil. Oh, sa'yo na to. Biglang natigilan si Emil. Hindi niya alam kung aabutin niya ang supot o hindi. Sa isip niya ay ayaw na talaga niyang kunin yun dahil naalala niya ang mga sugat ni Ramon sa likod nito at ang mabahong amoy niya. Hindi niya nagugustuhin isuot pa yon dahil sa pandidiri. Akin na. Ngunit maski nandidiri ay kinuha na lamang niya at inabot ang supot ni Isko. Dahil alam niyang kapag hindi niya kinuha yon, ay tiyak na magtatanong ang mga kasama niya. At sa huli, siya pa ang lalabas na maarte at masama. Pre, pinayagan na ako ni Tatang sa lakad natin bukas. Ayos! Mabuti naman! Sa tabi ay pailing-iling ang mas nakababata, pero ipinagkibit balikat na lamang niya ang inis na yon. Inilapag niya ang supot sa tabi ng mga naipong basura sa kusina. At dahil pinayagan niya ako, ay sinabi kong dito na ako makikitulog para maaga tayo bukas na makaalis. Ano? Makikitulog ka dito? Maliit yung kama namin ni kuya. Hindi ka nakasya ron. Pwede naman ako sa sahig eh. Talagang para sa lamon, gagawin mo ang lahat ha. Masunod ka lang ha. Uy, nagbibiro ka ba? Bago yun ah. Tara na sa kwarto at ayusin na natin yung higaan doon. Agad sumampa sa kama si Jojo. Dahil nahuli naman si Emil, ay siya na naman ang nag-ayos ng banig. Naglatag ng kumot at nagsalansa ng unan. Ngunit laking pagkadismaya niya nang makita niyang nakahiga na si Isko sa higaan niya. Hoy,
Ako dyan. Dito ka na sa baba. Ikaw talaga, di ka marunong umistima ng bisita. Kasi naman, ako nga dyan sabi eh. Hoy Emil, ang ingay mo. Diyan ka na sa ibaba. Ikaw naman, paminsan-minsan lang naman si Isko dito eh. Hayaan mo na. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Nahiga na si Emil sa inihandang higaan sa lapag. Mariin itong ipinikit ang mga mata. Dahil sa inis ay gusto niya nang makatulog kagad. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay muli siyang kinausap ng dalawa. Emil, ano? Sama ka bukas? Ayoko. Sige na, sama ka na. Paminsan-minsan lang naman to eh. Kailangan mo rin makagala para mabawasan naman yung kaseryosohan mo. Ayoko nga sabi. May mga trabaho pa sa bukid. Ipinagpaalam na kita kay Tatang. Kaya nga siya pumayag kasi sabi ko, kasama ka eh. Napabangon si Emil sa narinig na yon. Anong sabi mo? Sige na please, sumama ka no. Baka kasi di kami matuloy kapag di ka sumama eh. Kilala niyo naman si Tatang, di ba? Eh bakit tao kasi ang ibinalandra mo kay Tatay Persing? Hindi ba pwedeng si Kuya na lang? Eh nung sinabi ko si kuya mo, ayaw niya eh. Olats, baka daw puro kalokohan na naman ang gagawin namin. Tapos nung sinabi kong kasama ka, aba, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ayun, sabi niya, mabuti naman daw at may matino kami makakasama. Nakakainis naman oh. Sige na kasi, please. Papayag ako, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Uuwi din tayo kasi may pasok pa ako sa isang araw. Hindi ako pwedeng umabsent. Kumango naman ang dalawa at nangako na gagawin nila yon para lang sumama sa kanila si Emil. Samantala kinabukasan ay maagang bumiyahe ang tatlo. Kuya, malayo pa ba? Kanina pa tayo bumabiyahe ah. Saglit na lang, malapit na tayo. Nakangiting sabi ni Isko. Kuya, Bulong nito kay Jojo. Pero hindi ito gumalaw, kaya alam niyang nakatulog na ito sa biyahe. Wala naman siyang reklamo, kaya ayos lang yun. Ipinikit na lang niya ang mga mata para maiwasan ang pagkainip at hilo. Mga pare, gising na. Nandito na tayo. Sabi ni Isko sa kanyang mga kaibigan at nagpagising sa dalawa. Ilang oras na naging biyahe natin? Halos 3 oras din. ganun katagal? Gulat na napatingin ang binatang si Emil sa dalawa. Nangungusap ang mga mata. Ang layo pala na narating natin. Pagbaba nila ng bus ay nakita nila si Ramon na naghihintay sa kanila. Agad silang sinalubong ng binata. May magandang dilag ba dito? Madami. Ayos! Pwede mo bang ireto maski isa dito sa bunso namin? Halos manlaki naman ang mga mata ni Emil sa sinabing yun ni Isko. Oh, bakit ako? Bakit hindi na lang ikaw? Ako pa talaga yung idadahilan mo eh. Ikaw naman talaga ang babaero dito. Hoy! Hanggang dito ba naman magbabangayan kayo? O bira naman talaga kayong dalawa, oo. Mahiya naman kayo sa mga tao nasa paligid natin. Para kayong aso at pusa eh. Siya nga pala. Bukas pa kasi ng umaga gaganapin ang talagang pagdiriwang sa pista. Bali, sa ngayon ay bispiras pa lang at naghahanda pa lang ang mga tao. Sana bukas na lang pala tayo pumunta rito. Ang layo at ang mahal pa naman ng pamasahe. Palihim na siniko ni Jojo ang kapatid niya dahil sa pagrereklamo nito. Mamayang gabi kami magluluto ng mga handa. Pero may mga iilang rekado na kaming niluluto ngayon para sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Nakakagutom ang biyahe namin eh. Ano kaya kung dito na lang kayo sa amin matulog? Nang sa ganun makapamasyal tayo mamayang gabi dito sa plaza. Mamayang gabi kasi kami maraming palabas dito eh. Narito na kayo, kaya sulitin nyo na. Oo, sige. Payag ako. Ikaw lang ang payag. Hindi ako kasali dyan.
Hindi na napigilang batukan ni Jojo ang kapatid sa inasal nito. Pakiramdam kasi ni Jojo ay napapahiya siya kay Ramon na noon ay palipat-lipat ang tingin sa tatlo. Pero kayo pa rin naman ang masusunod eh. Kung uuwi kayo, ayos lang naman din sa akin. Nahimigan pa ng tatlo ang pagkadismaya sa tinig ni Ramon bago ito nagpatiuna sa paglalakad. Nang bahagyang makalayo na si Ramon, saka pa lamang pinagalitan ni Jojo ang kanyang kapatid. Ano ka pa naman? Maski dito dinadala mo yung kasungitan mo ah. Nakakahiya ka eh. Kuya naman eh. Di ba sinabi ko sa'yo na may pasok ako bukas? Minsan ka lang naman mag-a-absent eh. Ang KJ-KJ mo talaga. Alam mo, sa kakaganyan mo, halos kalahati na ng buhay mo ang nasasayang. Hindi naman sayang ang buhay sa pagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral ah. Ang mas nakakapanghinayang ay yung walang pangarap. Alam mo, napipikon na ako sa'yo ah. Tumigil ka na. Nang mapansin ang inis at nagtitimpi na ng galit ang nakatatandang kapatid, ay tumigil na sa pagsagot si Emil. Ang aarte mo kasi. Hindi na lang umimik sa pangaasar ni Isko si Emil. Sumunod na ito sa kanyang kuya Jojo na noon ay halos kasabay na sa paglalakad si Ramon. Isang tricycle ang nakita nilang nakaparada sa isang tabi. Ay na kayo. Hindi pa pala dito ang sa inyo. Hindi pa, pero malapit naman na tayo. Pinaandar na nito ang kanyang tricycle at pagkaraan ng halos 15 minuto ay narating na rin nila ang bahay ni Ramon. Sumalubong sa kanila ang isang matandang babae na may mahabang buhok. Naghahalo na ang itim at puti ng kulay ng buhok nito. Ipinakilala ito ni Ramon na lola niya. Nagmasid si Emil sa paligid. Ang bahay ay gawa lamang sa pawid at kawayan. Pero kahit simple ang pagkakagawa ng bahay, ay sapat naman ang laki nun para magkasya ang isang pamilya na kasama ang tatay at nanay, 2 kapatid at isang matanda. Halos iilan lang din ang kabahayan na nadaanan nila sa baryong yun. Magkakalayo ang mga magkakapitbahay. Wala ring napansing mga banderitas o anumang palatandaan na magkakaroon ng pista. Kuya, akala ko ba may piyesta? Di ba nga sabi ni Ramon kanina ay bukas pa? Bakit na naman ba? Bakit parang wala man lang mga dekorasyon? Yung mga pasabit? Hindi siguro uso dito yun. Hayaan mo na nga. Andito lang naman tayo para makikain eh. Manahimik ka na lang dyan. Bukas pa ang kasiyahan, kaya wala pa kaming mga bisita. Pero mamaya, darating dito ang mga kaklase ng kapatid ko. Dito rin sila matutulog. At bukas naman ng umaga, darating dito ang pamilya namin. Kung ganon, maraming handa ang inyong lulutuin. Pwede kaming tumulong. Oo, nakasanayan na dito sa lugar namin na maghanda ng madami. Sa palagay ko ay 5 baboy ang kakatayin bukas. Napanganga ang dalawa sa narinig. Formal lang naman si Emil na nakamasid. Ang dami naman pala. Kung ganun tutulong na lang kami na maghasa. Namangha at tila hindi makapaniwala si Jojo nang marinig na 5 baboy ang balak na ihanda ni Ramon. Sa isip ay tiyak na mabubusog na naman sila ng kaibigang si Isko. Sa kabilang banda ay nagtataka naman si Emil kung saan kukuhanin ng mag-anak na yon ang ganun kadaming baboy. Sa obserbasyon kasi ni Emil ay hindi naman ganun kayaman ang pamilyang yon. Wala rin naman siyang napansin na koral ng baboy o mismong baboy na inaalagaan sa bakuran nila. Sa palagay niya ay walang kakayahan ang pamilyang yon na bumili ng 5 piraso ng baboy para lamang sa isang araw na pista. Naku, wag na. Mga bisita kayo dito. Hindi niyo obligasyon ng tumulong. Nandito kayo para mamasyal, magsaya at kumain. Ayun! Nabanggit mo rin ang pagkain. Chong, pwede mo na ba kaming pakainin? Medyo nagutom kami sa biyahe. Kuya, ano ka ba? Oo nga pala. Sige, pagkatapos niyong kumain, saka ko na lang kayo ihahatid sa kubong pwede niyong pagpahingahan. Wow!
Pare, salamat talaga ha. Walang anuman. Tara sa loob. Sumunod ang tatlo kay Ramon. Samantala, sa gilid ng mga mata ni Emil ay napansin niya ang pailalim na tingin ng tatlong tao na nasa bakuran. Ang lola at dalawang kapatid ni Ramon, tulad ng sa lalaki, kapag natitignan sila sa mata ay umiiwas sa mga ito at napapayuko. Bahagyang yumuko si Emil bilang pagbati sa mga ito. Nakita niyang napadila pa ang bata na sa palagay niya ay nasa 5 taong gulang para itong nakakita ng masarap na pagkain at natakam. Pagkatapos nilang kumain, ay dinala na sila ni Ramon sa isang kubo na nasa likod ng bahay. Maliit lang din yun at pagtuloy silid na kagad. May nakita silang nakahanda ng bani at ilang piraso ng unan. Itong kubo na to, ginawa talaga para maging tulugan ng mga bisita. Alam nyo na, maliit lang yung bahay namin, kaya gumawa kami ng kubo para sa mga bisita. Ayos to pre, salamat ha. Walang anuman. Sige, maiwan ko na kayo. May gagawin lang ako saglit. Huwag kayong mahihiya. Pag may kailangan kayo, pumunta lang kayo sa bahay. Hingin nyo sa mga kapatid ko. Ibibilin ko kayo sa kanya. Sige pare, walang problema ron. Nang makaalis na ang lalaki, ay muling umatake na naman ang bibig ng dalawang masiba. Pre, pansin mo ba yung nilaga nila? Oh, bakit? Ano kayang karne yun, no? Ang lambot, no? Kaso malansa. Tapos, may kakaibang amoy. Hindi masarap, pare. Oo nga parang bulok yung karni. Mabilis na bumaling ang tingin ng dalawa kay Emil. Nagkatinginan pa sila na parang labis na nagtataka sa sinabing yun ni Emil. Oh, ba't ganyan naman kayo makatingin sa akin? Teka. Tama ba yung narinig namin, ha? Pinintasan mo yung pagkain inihain sa atin? Nagsabi lang naman ako ng obserbasyon ko Pare, namaligno ata tong kapatid mo. Mukhang sinaniba ng masasamang espiritu to. Nako, hindi na maligno yan. Siguro'y natuto na rin sa wakas na lumasa ng hindi masasarap na pagkain. Hindi na umimik si Emil dahil siya na nga ang naging sentro ng usapan ng dalawang kasama. Naintindihan naman niya ang dalawa kung bakit ganun ang naging reaksyon nila. Sa kanila kasing tatlo ay hindi ito sumasang-ayon sa mga panlalait sa mga handa. Nang sumapit ang gabi ay tinawag na ang tatlo para sa isang hapunan. Halos puro karne ang nakahain sa lapag ng lamesa. Mas pinili na lamang ni Emil yung nag-iisang gulay na nakahain at saba. Dahil sa kakaibang lasa ng pagkaing nakain kaninang tanghali, ay ayaw na ulit subukan ni Emil na tumikim ng karne, lalo na yung mga lamang loob na nakahain sa mesa. Napansin din ni Emil na hindi masyadong makakain ang kanyang mga kasama at sa palagay niya ay pinipilit lang ng mga ito na ubusin ang mga pagkaing inilagay sa kanilang mga plato. Nahuhuli niya ang mga ito na palihim na nagtitinginan. Ngunit maski ganun ang nakikita niyang ginagawi ng mga kasamang matakaw, ay di naman niya maiwasang pansinin ng mga bata na kasama nila. Sarap na sarap ang mga ito habang nilalantakan ang mga ulam. Kain lang kayo ng kain. Huwag kayong mahihiya. Masarap ang mga yan. Luto ni nanay. Oo. Ang sarap nga. Kaso, hindi ako masyado makakain Nabusog ako kanina. Kaya, baka onti lang ang makakain ko ngayon. Ako ire-reserve ko ng tiyan ko para bukas, para mas lalong marami ang makain ko. O ikaw, Emil, bakit di ka kumakain ng karne? Ayos na sa akin tong gulay, kuya. Sige, kayong bahala. Nagsalita na ang lola ni Ramon at sinabi nito sa apo na baka hindi masarap sa mga bisita ang niluto niyang mga pagkain, kaya halos hindi kumakain ang mga ito. May himig ng pagtatampo ang boses ng matandang babae. Nako, hindi po yan totoo, lola. Ang sarap-sarap nga po ng mga luto niyo Ang lambot-lambot sa malasa po. Ano? Wala kang lasa
Matabang! Kuya! Ang lahat ng tao ron ay napunta ang tingin kay Jojo. Ha? Pasensya na po. Kuwang kasi. Pautal-utal na sambit ni Jojo na blanko na ito at hindi na alam kung ano ang sasabihin. Nako, mahilig kasi masyado sa maalat tong kuya ko eh. Kaya po ganyan. Kapag nga po siya ang nagluluto sa bahay halos di rin ako makakain kasi sobrang alat talaga. Pagpasensyaan niyo na po. Ganun nga po. Isang makahulugang tingin ang ipinamalas ng matandang babae sa tatlo. Saka ito nagwika na dapat daw ay hindi makalimutan ng mga kabataan na matutong respetuhin ang pagkain. Naku Lola, mapagbiro po ito mga kaibigan ko. Sige na, kain na kasi kayo. Walang nagawa ang tatlo kundi kumain at ipakita sa mga kasama na nasasarapan sila sa mga pagkain. Kahit ang totoo ay kabaligtaran ang tunay nilang nalalasahan. Habang nagbibihis ang tatlo sa kubo para sa paghahanda sa pagpunta sa plaza, ay nang asar si Emil sa mga kasama. O ano, hindi umubra yung pagiging pintasero nyo dito, no? Manahimik ka nga! Kuya, hindi maganda ang kutob ko sa mga taong taga rito. Bakit naman? Basta, mahirap ipaliwanag eh. Uwi na tayo. Nako, imposibleng makauwi tayo. Wala nang bumabiyaheng bus panigurado. At saka, ang layo ng biyahe. Aabuti na tayo ng 10 oras ng gabi sa biyahe niyan. Ay nako. Oh, para saan naman yun? Hindi na ako excited para bukas. Ako nga rin eh. Hindi kayo excited kasi nadismaya kayo sa lasa ng pagkain. Nakahanap rin kayo ng katapat nyo, no? Totoo pala ang karma. Loko-loko, kung ano-ano yung sinasabi mo. Mamaya may makarinig sa'yo. Natatawa lang kasi ako sa inyo eh. Pasensya na, di ko mapigilan. Pagkatapos nilang magbihis, ay sakto namang tinatawag na sila ni Ramon. Muli siyang sumakay ng tricycle, pero bago pa man makaandar, ay nagbilin ang ama ni Ramon na wag na silang magpapaabot ng gabing-gabi dahil kailangan nilang katayin ang mga baboy bago sumikat ang araw. Sa pagkakataong yun, ay wala pa ring nakikita si Emil na mga baboy na nakatali sa kung saan. Marami-rami na ang tao sa plaza. Nagkayayaan ang apat na tumaya sa mga sugalan sa perya. Habang naglalaro ang tatlo, si Emil naman ay hindi mapigilang makaramdam ng pagkainip. Palibhasa ay hindi naman sanay sa galaan, ay hindi naging kasiyasiya sa kanya ang mga nakikita. Nais niya nang umuwi sa mga pagkakataong yun, kaya para mawala ang pagkainip, panandalian muna niyang iniwan ang tatlo na nagkakasiyahan. Sa paglalakad, napadpad si Emil sa tindahan ng palamig. Isang matandang lalaki ang naroon. Naisa na niyang bumili, ang kaso lamang ay naalala niyang nasa kapatid niya ang kanilang pera. Paatras na sana si Emil nang bigla siyang tawagin ng tendero ng palamig. Iniabot nito ang tinakal na palamig sa kanya. Naku wala po akong pera tatang eh. Pasensya na po. Ngunit sinabi ng matanda na libre yun at wag nang mahiyang kunin. Talaga ho bang para sa akin to? Tumango ang matanda. Binigyan nito ng mauupuan si Emil at nagsimula silang magkwentuhan. Sa pagkakataong yun ay medyo naaliw na rin ang binata na may kausap. Makwento kasi ang matanda at masarap kausap. Panay ang bida nito sa iba't ibang bagay at karanasan. Hanggang sa tinanong ng matanda kung tigasan sina Emil, sinagot naman niya ang matanda at nagkwento na rin ito kung paano sila napadpad sa lugar na yon. Napansin nito ang pag-iling ng matanda. Bakit po tatang? Nagkwento ang matanda na may mga kwento-kwento daw na may ilang mga kabataan ang napapadpad sa lugar na yon ni Ramon ang hindi na nakakabalik o nakakauwi kapag sumasapit ang pista. Kaya naman iniwasan ang parting yon ng mga tao sa kanila. Agad din pinayuhan ng matanda si Emil na mag-ingat
dahil hindi daw umano sila ligtas sa lugar na yon. May iniabot na kwintas ang matanda sa binata. Ano po ito, Tatang? Sinabi ng matanda na isa daw yung anting-anting na magbibigay sa kanya ng proteksyon. Proteksyon? Teka, para po saan? Proteksyon daw sa mga aswang. Agad na nanlaki ang mga mata ni Emil sa sinabi ng matanda. Aswang po? Bakit? Sinabi ng matanda na hindi niya tuwirang masasabi kung sino ang mga aswang dahil sa pag-iingat na din na baka siya ang balikan kapag tumukoy ito ng mga tao. Kaya sinabi na lang nito, kunin na lang niya ang kwintas para meron siyang proteksyon sa oras ng kagipitan. Pinayuhan na rin niya ang binata na kung may pagkakataon daw na umalis sila sa lugar ni Ramon ay gawin na lang nila ng tahimik. Tumango na lamang si Emil sa matanda. Isang ngiti ang tugon din niya pagkatapos niyang magpaalam sa matanda para balikan ang mga kasama sa peryahan. Salamat po dito sa kwintas, Lolo. Hayaan po ninyo at pagsasabihan ko po mga kasama ko. Tanging tango lamang ang tugon na matanda sa kanya. Nakakailang hakbang pa lamang si Emil nang muli siyang tawagin ito. May iniabot pa itong supot na ang laman ay asin. Mabisa daw yun na panlaban din sa aswang. Napangiti naman si Emil habang iniaabot yun. Sa isip ay mainam na meron siyang asin para meron silang maiaasim kung sakaling matabang na naman ang ihahaing handa kinabukasan. Bumalik na ito sa mga kasama. Mula sa malayo ay nakita niya ang nakalukot na mukha ni Jojo. Paniguradong pagagalitan na naman siya ng nakatatandang kapatid sa walang pasabi na pag-alis. Saan ka magaling? Ba't bigla-bigla ka namang nawawala? Nag-ikot-ikot lang naman ako ng konti. Nako Jojo, hayaan mo na yung kapatid mo. Sabi ko sa'yo babalik din yan eh. Di naman na yan bata eh para di makabalik. Kaya nga naman, kuya. Ano ba kasing ipinag-aalala mo? Saan ka ba kasi talaga galing, ha? Doon lang sa matandang nagtitinda ng palamig. Ayun oh, sa banda ron. Kita mo? Nagme-merienda ka na. Di ka man lang nag-aya. Libre lang naman yung binigay ng matanda sa akin eh. Aba, ang ganda ng kwintas mo ah. Saan mo nakuha yan? Mukhang anting-anting yan ah. Ito ba? Ibinigay sa akin ng matanda. Nako, itapon mo yung kwintas na yan. Hindi yan anting-anting. Ha? Bakit? Yung matanda ba na yun ang sinasabi mo? Oo, Kuya Ramon. Itapon mo na yan. Alam mo bang kilala mang kukulong yung matanda na yan? Dapat hindi ka tumatanggap ng anumang bagay sa taong yun. Delikado. Baka biktimahin ka nun. Marami nang nakukulam ang matandang yun. Ganun ba? Sayang naman ito kung itatapon ko lang. Ang ganda pa naman. Basta itapon mo yan. Dahil sa sinabi nito, ay nabitiwan ni Emil ang kwintas at hinayaan na lamang ito bilang pakikisama na rin kay Ramon. Bumalik na sila sa peryahan. Nagpahuli si Emil sa paglalakad. Nang makatalikod na ang tatlo, ay pasikreto nitong pinulot ang kwintas at ibinulsayon kasama ng nakasupot na asin. Aba, 10:00 na pala. Umuwi na tayo. 2 oras na lang eh. Kakatayin na namin yung mga handa para sa pista bukas. Mabuti pa nga. Inaantok na ako eh. Ilang minuto pagkatapos nilang umuwi, ay diretso na ang mga ito sa higaan. Wala na silang imikan hanggang sa sila ay makatulog, maliban kay Emil. Nilalaro nito ng kamay ang asin at anting-anting nang bigla niyang maisipan na sabuyan ng asin ang bintana at sabungad ng pinto ng kubong yun. Naalala kasi niya sa mga kwento ni Kapersing na pananggalang ito sa mga aswang. Takot ang mga ito sa asin. Hindi niya maintindihan ang sarili sa pagkakataong yun, pero kinukutuban talaga siya ng hindi maganda sa mga taong kasama nila sa baryo na yun. Panay ang sulyap niya sa mga kasama na noon ay malakas nang humihilik dahil sa kasarapan ng pagtulog. Tumabi na ulit siya sa dalawa, ngunit imbis na makatulog, ay panay ang balikwas nito sa higaan.
Ano ka ba naman, Emil? Ang likot-likot mo! Kakausapin sana niya ang kapatid niya pero bigla siyang natigilan nang muli nitong marinig ang malakas nitong paghilik. Naalala niyang ngayong gabi kakatayin ang mga baboy pero laman pa rin ng isip niya ay ang paghahanap sa mga ito. Wala pa rin kasi siyang nakikitang mga baboy at wala pa rin siyang naririnig ng pag-iyak ng mga ito. Tahimik ang paligid at tanging mga huni ng mga panggabing kulisap ang maririnig. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng alulong ng aso sa bakuran. Kasunod nito ay ang isang matinis na sigaw na nanggagaling sa labas. Narinig niyang humihingi ito ng tulong. Agad na bumundol ang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Bahagya niyang niyugyug ang mga kasama upang magising, pero hindi magising ang mga ito. Isinuot ni Emil ang kwintas at nagpa siyang lumabas upang alamin kung ano ang nangyayari. Kinabahan si Emil dahil baka kung mapano ang taong nanghihingi ng tulong. Kargo de konsensya pa niya kung sakaling may mangyaring masama sa tao. Muli niyang narinig ang sigaw. Nalaman niyang nanggagaling ito sa loob ng bahay nila Ramon. Nagtago siya sa isang puno nang mapansing may mga anino na hindi mapakali sa loob ng kabahayan. Nang walang ano-ano'y lumabas ang tatay ni Ramon. Kasunod ang maliit na bata. Tuwang-tuwa ito habang nakasunod sa kanyang tatay. Doon napansin ni Emil na merong malalaking kawa sa bandang gilid ng bakuran. Kasalukuyan ang mga itong nagpapakulo ng tubig. Abalang-abala naman ang mga kababaihan sa paggayat na sa palagay ni Emil ay mga sangkap sa lulutuin. Nanlalaki ang mga mata niya nang mapansin din na hindi yata baboy ang nakahandang katayin ng mag-anak na yon. Nakabalot kasi sa puting kumot ang bitbit ng ama ng tahanang yon. Bigla siyang nanghina nang ibulgar ng hangin ang natatagong sikreto sa puting kumot na yon. Nang bagyang nahawi ito, ay kitang-kita ni Emil ang katawan ng isang teenager. Kinukutuban na siya sa mga nangyayari. Babalik na sana siya sa loob ng kubo kung saan natutulog ang kanyang mga kasama, ay napansin niya ang isang figura na palihim na tumakas sa may bintana. Isa rin yung teenager base sa tipo ng katawan nito at nakasuot pa ito ng uniforme. Naisip ni Emil na ito ang sinasabi nilang mga bisita na kaklase ng kapatid ni Ramon. Agad pumasok sa isip ng binata na sila ang balak katayin ng mga ito. Dahil sa bilang niya ay 3 sila, 2 ang teenager na yon, kaya sakto sa bilang ng mga baboy na sinasabing ihahanda nila sa pista. Ibig sabihin, sila ang tinutukoy na ihahanda. Umakyat ang kilabot sa buong katawan ni Emil nang maisip na kapahamakan ang naghihintay sa kanila sa lugar na yon. Tumalon ang teenager sa bintana, ngunit nagkamali ito sa pagbagsak. Kitang-kita sa mukha nito ang pagtitiis sa sakit na nararamdaman mula sa paang nagkamali sa paglapag. Nahirapan itong tumayo. Agad niya itong nilapitan at tinulungang makatayo. Bakas sa mukha ng lalaki ang takot nang makita niya ito. Huwag kang matakot. Hindi ako katulad nila. Bisita lang din ako dito katulad mo. Kumalma ang anyo ng bata. Anong nangyari sa'yo? Agad ay humakbang na palayo ang bata at naiwang nakatunganga si Emil. Ngunit sumenyas ito na sumunod siya at pinagmadali niya ito. Naguluhan si Emil sa ikinikilos ito pero sinundan pa rin niya ito. Ipinakita ng batang lalaki ang mga sugat sa kanyang braso, sa tiyan, at sinabing galing yun sa pag-atake sa kanya ng maliit na batang aswang. Napamura si Emil. Tama nga ang sinabi ng matandang lalaki sa peryahan. Inaya siya nito na umalis na hanggat abala pa ang mga aswang na yon. Teka lang saglit. May mga kasama pa ako. Babalikan ko lang sila. Sinabi ng bata na hayaan na nila ang mga ito. Kailangan na nilang makatakas dahil anumang oras ay mapapansin na ng mga ito na wala na siya sa loob ng silid kung saan sila pinatulog ng pamilyang yon. Namatay na daw ang kasama niya at kasalukuyan na itong kinakatay, kaya kailangan na nilang makaalis kaagad. Aligagaman si Emil ay sumama siya doon. Patakbo nilang tinahak ang masukal at madilim na daan, ngunit sa kalagitnaan ng pagtakbo,
Biglang sumagi sa isipan nito ang kapatid at si Isko. Naisip niyang si Jojo na lamang ang natitira niyang pamilya at isa pa ay wala siyang mukhang maihaharap sa mabait na si Kapersing na tumayo nilang ama buwat nang mamatay ang kanilang mga magulang. Kung hindi niya sabay nakasamang uuwi ang dalawa, ay baka mapuot ito sa kanya. Ayaw niyang mangyari yun. Malaki ang utang na loob niya na kailangang tanawin sa matanda. At maski madalas silang nagbabangay ang tatlo, ay mahal na mahal niya ang Kuya Jojo niya at gayon na rin si Isko na itinuturing na rin niyang isang kapatid. Teka! Mauna ka na, bata. Kailangan ko lang talagang balikan ng Kuya Jojo ko at si Isko. Hindi kaya ng konsensya kong iwanan sila. Bumuelta si Emil at iniwan na rin siya ng batang lalaki. Sa isip ay maaaring tama nga ito na maaari siyang tumakas, pero dahil hindi kaya ng konsensya niya na iwan ang mga ito sa tiyak na kapahamakan, ay tanging bahala na lamang ang katagaan na nasabi niya. Lumakad na siya pabalik sa kanilang kubo. May nakita siyang isang sanga na matulis ang dulo. Pinulot niya yon bilang gawing panlaban kung sakali mang may mangharang sa kanya. Nakita niyang bukas ang pinto. Sa pagkakatanda niya ay iniwan niya itong sarado kanina. Nag-alala siya sa kanyang kapatid. Nang walang ano-ano ay narinig niya ang malakas na paghiyaw ng kanyang kuya. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nang makalapit siya sa kubo, ay napansin niya ang isang nilalang na may nakakatakot na anyo na nakadukwang sa bintana ng kubo. May mahaba itong pangil. Nakakakilabot ang matatalim at maiitim nitong mga kuko, habang ang kanyang mata ay pulang-pula. Nangingitim ang buong katawan na binabalutan ng itim na balahibo, habang ang mukha naman nito ay punong-puno ng dugo. Nang ilabas nito ang mahabang dila, mas lalong nabuo ang takot kay Emil, para yung ahas sa haba. Napakakintab rin ng dila nito na para bang pinahiran ng langis. Nang bumaba ang tingin ni Emil sa suot nitong short, doon niya napagtanto na si Ramon ang nilalang na yon. Ah! Habang papalapit ng papalapit si Emil sa direksyon na yon, ay mas palakas ng palakas sa kanyang pandinig ang takot na sigaw ng kanyang nakakatandang kapatid. Halimaw ka! Halimaw ka! Layuan mo ako! Saklolo! Tulungan niyo ako! Sa muling pagsigaw na yun ni Jojo ay lumakas ang loob ni Emil. Walang laman ang isip niya kundi ang matulungan ang kanyang kuya na makaligtas sa kamay ng aswang. Maigpit niyang hinawakan ang bitbit na kahoy at mabilis siyang tumakbo palapit sa nakatalikod na aswang. Buong puwersa niyang itinarak yon sa likod ng aswang. Nang makita siya ni Jojo ay mabilis itong tumayo at lumabas ng kubo bitbit ang kumot. Itinulokbong nila sa nagwawalang aswang ang bitbit na kumot at sinimulan nilang pagsisipain ito. Walang yakang Ramon ka! Walang yakang demonyo ka! Balak mo pa talaga kaming biktimahin, ha? Muling hinampas ni Emil si Ramon gamit ang kahoy pagkatapos niyang alisin ito mula sa pagkakatarak. Hindi nila ito tinigilan hanggang sa napansin nilang hindi na ito humihinga. Kuya, tara na! Tumakas na tayo! Aswang lahat ng pamilya ni Ramon. Kailangan na natin makaalis dito. Hindi natin sila kayang labanan lahat. Tatakbo na sana ang dalawa nang biglang maalala ni Emil si Isko. Teka, nasa si Kuya Isko? Hindi ko alam eh. Basta nung nagising ako nakita kong wala na kayong dalawa sa tabi ko. Hanggang sa nakita ko yung aswang na yan na nakatalaw sa bintana. Kanina pa nga yan dyan Hindi makapasok. Inaabot lang ako dyan sa may bintana. Dahil siguro sa asin na nilagay ko sa bintana at pinto. Talaga? Naku, salamat sa Diyos. Mabuti naman at naisip mong gawin yun. Oo, kuya. Hindi kasi ako makatulog kanini. Kaya nagsaboy ako ng asin. Naalala ko kasi yung paalala ng matanda sa akin. Naku, paano na kaya si Isko? Teka, saan ka naman pala kumuha ng asin? Doon, sa matandang tindero ng palamig. Agad na niyakap ni Jojo ang kanyang kapatid. Panay ang pasasalamat nito. Humingi rin ito ng tawad
Dahil sa pagkakataong yun ay hindi man lang niya nagawang ipagtanggol ang kapatid. Si Emil pa ang gumagawa ng paraan para makaligtas sila sa kinakaharap nilang panganib. Napatingin sila sa katawan ni Ramon. Nagbago na ang anyo nito. Mula sa pagiging aswang ay nagbalik na ang anyo nito sa pagiging tao. Ngunit bago ito nalagutan ng hininga ay isang malakas na alulong ang pinakawalan nito. Parang nanghihingi ng tulong sa mga kasamaan. Hindi nga nagtagal ay nasa harap na nila ang 5 miyembro pa ng pamilyang yun. Mababakas sa mukha nila ang labis na galit nang makita ang wala ng buhay na si Ramon. Nakita nilang may ipinahid ang mga ito sa kanilang mga katawan. Biglang umalingasaw ang napakabahong amoy sa hangin. Nang malanghap ito ni Emil, ay pamilyar sa kanya ang amoy na yon. Hindi pala galing sa sugat ang amoy na yon, kundi dahil yun sa langis na ipinapahid nila bago sila magpalit ng anyo. Ang akala ng magkapatid ay susugurin sila ng mga aswang. Mabilis na naghanda ang dalawa. Inilabas din ni Emil ang kwintas niyang anting-anting at isinuot ito sa kanyang leeg. Hinintay nila ang pagsugod ng mga aswang, ngunit kinuha lamang ng mga ito ang katawan ni Ramon bago mabilis na umalis. Tumakbo ang mga ito patago sa isang masukal na parte. Tumakas na ang mga ito. Ayos ka lang ba, kuya? Oo, ayos lang ako. Wala naman akong sugat eh. Ikaw, kumusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Medyo masakit lang ang paa ko. Dala ng mga tinik na naapakan ko kanina sa gubat. Ayos lang to. Malayo naman to sa bituka eh. Gagamutin na lang natin ang mga yan pag uwi natin. Oo, kuya. Sa ngayon, ay hanapin na lang muna natin si Isko. Lagot tayo nito kay Tatay Persing kung hindi natin maiuuwi ng buhay ang anak niya. Oo, hahanapin natin siya. Tama, kuya. Natatakot ako. Ba ako na paano na yun? Kinakabahan nga din ako eh. Pero kilala ko yun. Hindi madaling sumuko ang tukmul na yun. Sigurado akong hindi magpapatalo sa mga aswang yun. Nakalimutan mo na ba na siya ang panlaban natin sa takbuhan? Mabilis tumakbo yun. Kaya sigurado akong matatakasan niya ang mga aswang. Umiyak si Emil. Niyakap naman siya ng kanyang kuya. Kuya, akala ko ay katapusan na natin. Patawarin mo ako, Emil, ha? Hindi ako nakinig sa'yo. Tama ka nga. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat ay pairalin ang kasibaan sa pagkain. Akalain mong yun pala magdadala ng kapahamakan sa atin? Patawad talaga. Wala yun, kuya. Ang importante ay ligtas tayo. Sana lang ligtas din si Kuya Isko. Tinapik pa ni Emil sa balikat ang kuya niya bilang pagpapagaan sa loob nito. Hoy! Psst! Napalinga ang dalawa nang makarinig ng sitsit. Oto! Andito ako sa itaas ng puno! Pagtingala nila ay nakita nila si Isko na nakalambitin sa puno. Pababa na ito, napamura si Jojo nang makita ang matalik niyang kaibigan. Oh, bakit parang di kayo masaya na makita akong buhay? Isko! Salamat sa Diyos at buhay ka! Grabe! Pinakaba mo kami ah! Isang malakas na batok ang agad nitong pinadapo kay Isko. Aray ko naman! Ano ba nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nawala sa kubo? Naramdaman ko kasi nung bumangon si Emil eh. Saka narinig ko din yung may sumigaw. Ibig sabihin, hindi ka tulog nun? Naalimpungatan din ako nung nagsalita tong si Jojo dahil sa kakulitan mo. Hindi na ako nakatulog. Nagtulog-tulugan na lang. Salamat sa Diyos at ligtas tayong tatlo. Pero, ba't kaya tayo dinala ni Ramon dito? Parang hindi kasi ako naniniwala na hindi niya sinadyang ayain tayo dito sa pista nila eh. Oo nga eh. Naisip ko din yan. Kaso hindi ko alam kung bakit. Baka nalaman niya na masisiba kayo. Aba, saan naman niya malalaman yun? Saan pa ba? Eh di sa mga chismoso at chismosa sa baryo natin. Alam niyo naman na lagi kayo pinag-uusapan ng mga yon kapag nagkukumpulan sila eh. Oo nga no. Ay nako, ang mga marites talaga. Pahamak. Ay, nakakapagod.
Siguro hindi naman nababalik yung mga aswang na yun, no? Upo muna tayo. Magpahinga tayo ng konti bago tayo umalis. Umupo ang tatlo sa damuhan. Tinatanaw nila ang mga kawa na noon ay kumukulo na ang tubig na nakasalang. Nakita nilang nasa ibabaw ng lamesang kawayan ang katawan ng teenager na nakabalot pa noon sa puting kubot. Kaya pala mabigat ang loob ko kay Ramon at sa pamilya niya dahil aswang pala sila. Hamakin nyo, ang sinabi nitong kakatayang baboy tayo pala. Pasensya na kayo ha. Kasalanan ko to Walang may kasalanan dito, kundi yung Ramon na yun. Kalimutan na natin itong nangyari na to. Sana matuto na kayong dalawa. Ang tatakaw nyo kasi. Tama ka, Emil. Mabuti binalikan mo kami ng kuya mo. Nakita kasi kita kanina nung papatakas ka na Ano ka ba? Kahit ganyan kayo, hindi ko kayo kayang iwan, no? Amat dahil sa'yo, kaya tayo nakaligtas. Sa palagay ko mas mainam na umalis na tayo dito ngayon. Bakit? Sa palagay mo ba, babalik pa dito yung mga aswang? Hindi. Kaya lang, mag-uumaga na Baka abutan tayo dito ng ibang tao. Baka masangkot tayo dyan, oh. Inuso nito ang bangkay na kanina pa nila tinititigan. Tumango ang dalawa niyang kasama. Alam nilang tama si Emil. Kaso na ng pagpatay ang kakaharapin nila kung sakali mang sila ang maaabutan sa pinagganapan ng krimen. Walang ibang tao ang naroon kundi sila lang. Natakot din sila dahil baka harapin nila ang kasong hindi sila ang may gawa at baka hindi na rin sila matulungan ni Kapersing dahil sa lugar na yon ay tiyak na wala ng impluensya ang matanda. Tumayo na sila. Napansin nila ang tricycle na naiwan ni Ramon. Naroon ang susi. Agad nila yung sinakyan at kasabay ng kanilang paglisan sa pook na yon ay baon nila ang isang aral na dadalhin nila na hindi dapat sila nagtitiwala sa mga taong hindi nila lubos nakakilala. Mula nang mangyari yun ay hindi na rin makikita si Jojo at Isko na pakalat-kalat sa mga handaan na labis na ipinagtataka ng mga tsismoso at tsismosa sa kanilang baryo. Kung anuman ang dahilan nun, ay silang tatlo at si Kapersing na lamang ang nakakaalam ng mga totoong nangyari. Ang lahat ng sobra ay bawal. Matuto tayo ng tamang disiplina. Hindi masamang magtipid. Hindi rin naman masama kung gumastos at manlibre paminsan-minsan. Pero kung ito ay makakasanayan at makakaistorbo ka na ng tao, magawa lamang ang mga nais at luho mo sa buhay. Pag-isipan mo ng mabuti yan. Baka ito pa ang magdala sa iyo sa kapahamakan. Maging aral po sana ang kwentong ito para sa ating lahat. Gayahin po natin si Emil na masinop at nagsisikap sa buhay. Lagi po nating tatandaan, walang tinatawag na barya o maliit na halaga sa taong binibigyan ng importansya ang iniipong pera.